beloved Boss Mike Cervera. Una na rin pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng mali-maliatang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Nako, yari kayo. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Ah, Alam mo na may kasinungalingan. kita nyo mga kababayan, alam talaga na puro kasinungalingan yan. Kabilang din sa pinangalanan nila na Yan na. nakatanggap ng pera si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Oh. Pero hindi raw apektado dito si Torre. Kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Dito tayo. Tanging Sige. salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang ipinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. As we know, affidavit Ang dali-daling i-shoot niyang mga maleta na yan, mga kababayan. Madali lang i-shoot yan. Eto. Kuha lang ng picture kung saan-saan. Meron nga ho silang pinapakita na meron pang rice cooker. Eto na mga kababayan. Dito na tayo kay sino to? Kay General Torre. Pasok. Ako rin yung affidavit yan, napakarami ng pangalan na involved. No? Napakarami niyong isinama nila. Pati si George Garcia. Pati ikaw. Lahat kayo. Trillanes. Lahat kayo. Para bang talagang etong mga kampo ni Duterte. Total naman. Gagawa na rin ng fake news. Dami-damihan na natin. Di ba, Maring Gina? Eto na, Jing Martin. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin, joke only yan eh. Ay, nako. Baka daw ang mangyari, mga kababayan ko, baka hindi daw nila kaya na patunayan yan. Baka hindi nila kayang tayuan yan. Ang problema, pagdating sa dulo, sasabihin na naman ng kampo ni Duterte, joke only. Lagi naman kasing ganun mga kababayan, joke only. Pagka naipit, pagka nabuking, pag nabokya, joke only. Lagi na lang ganun, mga kababayan, parang si Sara Duterte. Putik na yan, Sige, tuloy. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. You don't know where this is coming from. Most probably alam ni Atty. Baligod yan kung saan ang gagaling yan pero nasa sakit. Attorney Baliktad, magsalita ka na. Total naman, iba-iba na sinasabi mong, nako. Di ba? Wala rin naman, mga kababayan ko. Kita nyo naman, kahit naman si General Torre, natatawa na lang. Kaya kunin natin ang panig ng Malacanang dito, Pasok! Ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Oo, Alam mo na may kasinungalingan. correct. So, sino ba ang nasa likod nito? Ay, sino pa ba? Attorney Claire, huwag mo nang tanungin. Alam na natin yan kung sino yan. Siyempre, yung ngongong isa. Oo, maayos-ayos lang ang pagkakagawa ng bingot niya. At siyempre, alam mo na, yung inadapt na ng mga mga DDS na Ilocanong matanda. Yun, sila yan. Tuloy. Siyempre, kasama rin si Buday. Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo Oo. sa kanila matapos ang press briefing or press con. Alam nyo na kung kanino yon. Kanino bang sasakyan yon? Kita nyo? Tuloy. Nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Oo. Sino po kaya? Sino sa tingin nyo? Sino sa tingin mo, Attorney Claire? Banggitin mo na kasi. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Same people pa rin.
'Di ba? Grupo pa rin nila Chavit at saka grupo pa rin nila Mike Defensor. 'Di ba mga kababayan? Oh, walang pagbabago ron. Oh, tuloy mo, attorney. Pasok. Wala bang balak kasuhan ng palasyo? Nako, wala daw bang balak kasuhan mga kababayan, na panaginipan ko. Yung 18 nagpakilalang Marines daw ay ipapatawag sa NBI. Oh, attorney. Mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan. Yan. Nandyan ang NBI. Nako, Nandyan ang PNP. nako. Dapat malaman nila to. Aha. Obligasyon nila Na, nakasuhan ang mga nagpapakalat Nako. ng fake news. Correct. Dapat pa ba silang utusan? Hindi nako. po. Oh, dapat pa ba kayong utusan? Boss Amo, Sir Melvin Matibag. Sir, naimbag na bigat. General Nartates. Sabi ng Malacanang, kailangan pa raw ba kayong utusan? Dardarsan nyo. Tuloy. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Paul Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ano pang hinihintay nyo? Galaw-galaw. Sabi nga rito ni Jing Martino. Di ba? Leia 27, Lunita, Heidi Pantino, di ba? Ronel, Lucy Minigawa. Shoutout po sa inyo lahat, ha? Ano naman ang sabi ng Senado? Ito naman, si Ping Lacson. Pasok! After all the verification, evaluation, then probably, yes. Yan, ha? Probably, baka upuan nila yan sa Senado, ha? Pero, ito pa isang observation. yan. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Yan na nga po. Dahil nilagyan ng $2 million. Yan nga po, attorney, senator, yan po yung sinasabi ng attorney baliktad. Na mukhang iba na yung sasabihin niya kapag inimbestigahan nyo sa Senado yan. Dapat yan kasuhan nyo ng perjury. Sana nag-oath muna, ganyan nag-oath muna tapos biglang iba yung sinasabi. Perjury ho yun. Allegedly. Nako. Through former Senator Trillanes. Kita nyo kahit si Ping Lacson nagdududa doon po sa galaw nila mga kababayan na para bang tinaon talaga nila na ang issue ay ICC na ayaw ng mga kampo ni Duterte na matutok tayo doon sa galawan nila doon ngayon gumawa sila ng eksena. Ngayon naman mukhang sabi nga ni Attorney Claire, hindi daw pulido yung pagkakagawa ng script nila. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Kaya nga po, kulang. Tuloy. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Nako. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Yaw! Nadali ni Ping Lacson, merong distab na naman na pinaplano itong kampo ni Sara Duterte. Nako mga kababayan ko, paano na ito? Ewan ko ba mga kababayan ko? Ayan maliwanag yan mukhang mayroon daw distab na pinaplano ang kampo ng mga ng mga Duterte. Paano makaka-destabilize? Yung timing, kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? Oo nga. So, parang manggugulo, sir? Yun yung... Para para yung mga tao idayain ang isipan, linlangin, galitin. Yan. Gusto nilang galitin yung taong bayan kasi nga may EDSA. Isasabay nila. Alam nyo naman ang kampo ng mga Duterte, hindi makaipon ng maraming tao Di po ba? Kaya hahalo na lang sila sa may mga grupo ng marami.
Kailan ba sila nakaipon ng maraming rally? Kung hindi sa tulong ng INC, iilan lang sila eh. Ganyan ang ugali nila para masabi na marami kami, para sa international sabihin na magulo tayo. Pero sa totoo lang, iilan lang sila na mga humalo dyan sa EDSA na nagsa-celebrate ng EDSA 40. Diba? 4 na dekada, nakaarawan na daw ho ng EDSA nila. Grabe, no? Mga kababayan ko, tindi talaga. Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Yan. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayaring destabilization ngayon, di ba? Wala. It seems na wala namang, hindi naman na-destabilize eh. Hindi nila kaya. Ito na nga, ito mga desperado na. Yung bang kahit hindi sila sigurado sa magiging resulta, kahit na hilaw po yung kanilang paninira at paggawa ng kwentong malaswa, ang lalaswa no? Mga kababayan ko, itutuloy pa rin nila. Kahit na malasado, kahit na hilaw, itutuloy pa rin nila. Magbabakasakali na sila kasi desperado na ho sila eh. Sobrang desperado na ho nila. Di po ba mga kababayan ko? Siyempre, kasabwat dyan si Aimee. Magpapatawag ng pagdinig dyan sa Senado. Parang nakasalansan na, ano? Parang nakasalansan na. Eto na. Pasok! Dito sa Senado, ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Buti ka, hindi halata si Aimee, no? Mga kababayan, ano? Benji Bernardo, Tony, End Times, Leia, Ernida. Hindi halata si Aimee, ano? Daisy Dungo, parang hindi niya alam yung nangyaring nilabas ng mga noong 18 Marines. Alam nyo ako naniniwala dyan mga kababayan ko. Baka po yan biglang mawala rin tulad ni Gutesa. Matapos magsalita, bigla na lang silang mawawala. Hindi na nila dadalhin sa tamang forum yung gusto nilang sabihin o yung sinabi nila. Hindi nila mapapatunayan. Tatakbo na sila bigla kung saan-saan. Siguro malaki ang bayad sa kanila, no? Malaki ang bayad sa mga yan. Siguro. Tulad doon ni Gutesa, ano nangyari? Biglang natakbo eh. Matapos magsalita, idamay ang Pangulo. Tapos biglang natakbo eh. Ibang klase talaga. Ibang klase. Kaya ho mga kababayan ko, kayo ang bahala dyan. Ako naniniwala dyan na syempre si Sara tuwan-tuwa. Diba? Naalala niyo po ba to? Ayan mga kababayan ko, si Sara. Yan ho ang pagkakaiba mga kababayan ng nagnanakaw sa confidential fund niya. Putik na yan, ang laki na ng pagbabago niya Dati, pagkatapos ng malaking confidential fund. Ayan, siguro etong before si Mary Grace Piatos ito. Ito ho yung ayaw balikan na Mary Grace Piatos. Ito ho short hair. So pwede na ba natin sabihin na Mary Grace Piatos nagpakita na? Mary Grace Piatos nakita na. Ito na ho. Tapos naging ito na, Sara Duterte. Diba? Paano na? Sige nga ho. Ayan lakihan ko pa titigan yung maigi. Putik na yan, mula ngipin halos buong mukha, niritoke niya. Diba?
halos lahat, wala hong masama sa pagpaparitoke at pagpapaganda. Pero mga kababayan, ang masama kung galing sa nakaw, sa kaban ng bayan niyang hayop ka. Di ba? Yun lang naman yan, mga kababayan ko eh. Kaya nga, kahit anong pagpapaganda mo, parang naniniwala ako na dating tomboy ka. Sabi ho ni Montulpo, eto daw ho si Sara ay tomboy. Eto na. Pakinggan natin ha. Sara, di ba? Kuhan lang tumboy lang. Hindi mo ito alam. Hindi mo ito alam. Ayan, pakinggan nyo mga kababayan ha. Ano sabi? Hindi, pero maganda si Sara, di ba? Kuhan lang tumboy lang. Kita nyo? Maganda naman daw si Sara, kaya lang tomboy lang. Malamang kasi maraming lumalabas na mga may pinakasalan daw na babaeng Marines. US Marines yata yun, yung may hikaw pa sa ilong. Di po ba mga kababayan ko? So, lumiliwanag na ba na talagang may problema sa kasarean ni Sara? Hindi niya mabulgar kung siya'y tunay na babae o babae rin ang gusto niya. Ulitin mo, Boss Mike. Totoo kaya, mga kababayan, na itong si Sara Duterte ay tunay na babae o babae din ang gusto niya? So mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kanina, bibitinin ko kayo sapagkat mga kababayan ko, meron po akong importanteng lakad. So, muli mga kababayan, babalik po ako mamaya mamaya tatalakayin natin to ng matindi, babalikan ko to. Yung pagbaliktad-baliktod ni Balikod. Nagkatuwad-tuwad eh. Muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po lagi nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Syukran! Our beloved Boss Mike, Boss